Hello guys, blessed morning po sa inyo lahat. Nandito na naman ulit tayo sa property. And today, magtatabas ako, maglilinis ng paligid ng property. Yan, may dala akong grass cutters. Dala ko, isang blade at isang tanse. Para sa mga bakod na delikadong gamitin yung blade kasi pag tinamaan nila yung wire mesh, kakagatin nila yon. Doon ko gagamitin yung mga tanse. So, palitan. And dinala ko na rin yung wood shredder natin dahil ang dami ko pang tambak ng mga kahoy, yung sa mga pinutol natin puno. Dito sa bakod, ayun pa. So, after ko magtabas sa paligid, unti-untiin natin i-shred yan. Ano daw? Or i-shred. Yan. Tapos itatambak natin dito sa tabi ng bakod natin. So, samahan nyo ko guys. Okay, so tulad na sabi ko, maglilinis tayo dito sa palibot ng property. So, for the meanwhile, ayan ko lang doon yung wood shredder. Ang unahin ko ay tabasan tong garden. So, yun dito, natabasan ko na last week. Kung makikita nyo, may sibol na naman. Ayan. Ayun, hindi pa. Nakapag-harvest na tayo ng patatas. And, ayan guys. 2 straight weeks ng ulan. Ayun, totally napabayaan na yun. Kaya, today, maglilinis tayo ng palibot ng property. So, yun doon sa baba, tabasan ko na yun. So, inuna ko yung paligid sa labas. Kasi pag pinabayaan natin yung palibot ng property na masukal, baka may masabi sa atin ng mga kapitbahay natin. Kaya yan. Inuna ko yung labas ng property. Pati doon sa kabila, malinis na yan guys. And again, yung mga kalamansi natin may bunga na. Kaya nilinis ko rin. Kasi natatakpan ng mga damo. Mas mataas pa sa kanila yung damo. Ayan. So yung may tanim ako dyan kalabasa, yung iba buhay pa, yung iba namatay na. Dahil nga nag-overgrow ng mga damo. Yung iba na andito na, tumawid na sa kabila ng bakod. Mga kamatis natin guys, hindi ko sila nabibigyan pa ng update. May mga hinog na, nakailang pitas na guys. Mga talong, ilang beses na rin nakapitas, pipino, bell peppers. Mga kamote natin, ayan, malalago na. Pero kailangan ko rin damuhan yung mismong garden bed nila kasi kumakapal na yung damo. Agawan ng nutrients yung mga kamote natin. So, again, na-harvest na yung mga patatas. And for the meantime, wala muna akong gagawin dito sa lupa. Hindi ko sila tataniman. Lilinisin ko lahat yan. Pagkatapos ng mga kamote, talong, pipino, kamatis, linisin ko ulit yan. And tatambakan ko ng animal manure tulad ng ginawa ko doon sa garden sa labas. Dahil again, guys, kahit maganda yung lupa dito, kahit magandang tingnan, nilagyan ko sila ng pataba pero kulang pa rin. So, gagawin ko, tatambakan ko sila ng maramihan. Tulad ng ginawa ko again sa labas para sunod na tanim ko, maganda na ang mga magiging harvest natin. Although hindi naman masama yung harvest natin ngayon, kaya nga lang kung ang balak natin is production, pangbenta, kulang po yung naging nutrients ng lupa para sa ginawa nating pagtatanim. Yung mga carrots ko, ayan, may mga laman na po yan. Pero maliliit pa yan. Pakita ko lang sa inyo guys. Ito hindi ko alam kung bakit pero every time na nagtatanim ako ng carrots, karamihan sa kanila na babansot. So yun ang carrots ko guys. So again, hindi pa yan bunutin. Matagal pa po yan. Pinakita ko lang sa inyo kung anong klase ng carrots ko. So
Siguro next week pag may time ako, kailangan ko lagyan sila ng pataba para mas gumanda pa sila. Pero again, ayan, looking good. Pero tulad ng sabi ko, hindi pa po sila bunutin. Matagal pa po yung carrots na yan. So, guys lang ako guys. And umpisan ko ng tabasan yung mga paligid ng halaman dito. Okay guys, so una kong gagawin is papalitan ko ng blade itong grass cutter ko. Itong nakakabit dito, medyo matagal na kasi to. Ang karamihan ng ngipin dito na tanggal na. Siyempre pag nagtatabas ka, tumatama sa bato. Kaya kailangan natin palitan ng bago tayo magtabas. And ang papalit ko ay ito guys. Itong blade na to actually, pwede nyo gamitin sa pagputol ng mga kawayan. So medyo mahal lang po siya pero hindi naman ganun kamahalan pero pricey sa regular blade ng grass cutter. Pero again, kahit po yung mga kawayan, yung mga murang kawayan, saglit lang po. Putol po sila. Ito actually same blade. Kaya nga lang, again, matagal na po to. Simula na nung kinuha ko itong property or nakuha namin itong property, bumili po ako nitong blade na to, which is this same, which is this one, tulad niya. Na dahil nga again, maraming kawayan dito, mga bongbong na nagsibulan dyan. Hindi ko nga lang siya nakuha na ng video nung umpisa pa lang tayo naglilinis dito guys. Kasi ang priority natin ay mabilis ang linis. So, tulad yung sinasabi ko, nung first time na makuha natin itong property, hindi po ako nagkuha agad ng mga videos. Nilinis ko muna yung paligid ng property. Kasi nga, nagmamadali tayo na malinis agad yung property. Nag-umpisa lang ako magawa ng videos nung nililinis ko na yung bakod, pinuputol ko yung mga puno, then nagtatayo ng mga poste. So, papaltan ko na rin itong pangilalim ng grass cutter kasi nung this one kasi nung pinagamit natin sa part-time natin dati, nasira niya yung pangilalim. Ganito actually ang ilalim niya guys. Tingnan niyo yung comparison kakaiba. Meron siyang parang cover na ganito. Nawala yung guys, naubos yun. Katatama sa mga bato. Naubos niya. Kaya bumili tayo ng bago. Problema ko, hindi ko alam kung same size. Kasi dito pa lang malaki butas nito, ito maliit. So yun guys, hindi pareho.
Mali yung nabili ko. Meron pa ako isa dito, kaso ganun din. Iba rin to, maliit din ang butas. So, mukhang hindi natin magagamit. Mukhang pwede kong gamitin itong isa. Lagay muna natin itong pala guys. So kung hindi siya ubra, babalik ko yung dating cover. So lagi nyo lang tatandaan guys, kung hawak niyo yung grass cutter, ang takbo lagi ng blade counterclockwise. Kaya pag magkakabit kayo ng bala, then counterclockwise po ang kabit. So linisin lang natin yung cover. Then yung blade. Ito yung baliktad. Okay, so nagamit natin yung isa, pero itong katulad na nabili ko, hindi. Oh well, nagamit pa rin natin yan sa mga susunod na mabibili natin grass cutters. Again, itong mga grass cutters ko guys, nabili ko lang po yan sa scrapyard. Inayos lang po natin, and again na yan po. Napapakinabangan na po natin sila na maayos. Okay guys, so bago tayo mag-umpisa, nagpalit muna ako ng Mugiwara Boshi o sombrero dahil mainit. Pag yung cup kong ginamit ko, saglit lang po, basang-basa na po ng pawis.
Okay, so there you have it guys. Hindi ko na masyadong papahabain to. Binigyan ko lang kayo ng update. So, ang plano ko now dito is tatapusin ko lang itong mga nakatanim ngayon. Ito, hindi ko natatanim yan ng panibago. Pati yun doon, lilinisin ko lang. Once na ma-harvest lahat yung mga halaman na yan, if ever na mag-decide tayo na pagpatuloy natin ang paghahalaman dito, tatambakan ko ng animal manure yan, katulad ng ginawa ko doon sa labas. O-order tayo ng ilang truck, siguro mga 3 or 4 na tigda 2 tonelada na dumi ng baboy. Tatambak natin dito para gawing pataba. Then, again, yung property doon sa kabila na pinapagamit din sa atin. So, lalagyan ko ng pataba to, then gamot, para sa mga langgam kasi ang daming langgam may uod din sa lupa. So totally iaayos natin ang lupa bago tayo magtanim next year. Ihahanda na lang muna natin para hindi na tayo sumablay kasi this year minadali natin ang pagtatanim dahil akala natin okay yung lupa. So although hindi ko to tinipid guys sa pataba, ang dami ko na, siguro yung sa truck ko, yung sa K-truck, naka-2 biyahe ako ng puno. Yung supot-supot yun na 25 kilos guys. Just imagine, 2 beses ako na umorder o bumili ng 2 truck na. Nakasupot ng 25 kilos. Nailagay ko lahat yun dito guys. Ganun pa man, ayun pa rin, kinulang pa rin. So, gagawin natin, truck na ang itatambak natin. Siguro mga October, ganun. Once na po, totally matapos na lahat ng mga halaman dito, tatambakan natin ng panibagong pataba para next year, hopefully, magiging maganda na ang mga itatanim natin. And next year, hindi na tayo magtatanim ng ganito na iba-iba. Ito, ginawa ko lang to guys, actually, para i-try kung alin ang magiging maganda ang resulta dito sa lupa. Kasi hindi lahat ng lupa ay pare-pareho. Yung sa garden ko sa bahay, kahit anong itanim ko guys, wala pong problema doon. Dahil maganda ang lupa ko. Okay, so tulad ng sinabi ko guys, ang lupa dito, tsaka sa bahay ko, kahit pareho silang garden, hindi po pareho yan. Dito, kahit dating garden to, ilang taon po itong abandonado, hindi nagagamit, kaya ayan po, napabayaan yung lupa and yun, medyo kulang na po sa nutrients yan. Unlike dun sa bahay ko, hawak ko siya for 9 years na and every year, naglalagay ako palagi ng amendments. Usually compost at animal manure. Kaya ang garden ko dun sa bahay guys, kahit anong itanim nyo, mabubuhay at mamumunga ng maganda. Pero this garden, dahil nga matagal na abandonado, ayan guys, so kulang sa nutrients yung lupa. So iaayos natin ulit yung lupa dito guys. Tatambakan natin ng mga pataba, compost, dumi ng hayop, then again yung gamot para sa mga uod at mga langgam. Dahil sobrang dami ng mga insekto sa lupa. So again, gagawin natin dito, hopefully next year, hindi na ganyang marami yan. Dahil katulad ng gusto ko sabihin kanina, ginawa ko yan yung maraming halaman ng tinanim ko dahil gusto ko malaman muna kung alin ang magiging mas magandang itanim ng maramihan dito. Kasi hindi naman kasi lahat ng halaman na kapag tinanim mo, lahat sila isisibol at magbubunga ng maayos. Sa dinami ng tinanim ko dito guys, ang dami po ang sumablay. Sumablay ako sa mais, sablay din po yung mani, sibuyas, kangkong, and patatas. Yung patatas, kahit papaano, marami pa rin binunga na malalaki, pero mas marami yung mga maliliit guys at yung pumutok. So, dahil sa nutrients yun, kulang. Pero, yung mga pipino ko, ayan, kahit hindi masyadong maganda yung lupa, maganda pa rin kinalabasan ng mga pipino ko guys. Yung mga talong, kamatis, bell peppers, okra,
Yung kamote hindi pa natin alam kasi malalaman lang natin yung once na mabunot na natin. Pero again, yung mga naglalabas sa ibabaw, maganda pa rin po ang kinalabasan ng mga halaman natin. And sila kaya pa rin natin habulin yan dahil sa ngayon, June pa lang, kaya pa natin habulin sa patabayan, mas yayabong pa yan guys. So, again, hindi ko naman masyadong papahabain to guys. Sana po nagustuhan nyo yung simpleng binahagi ko. Update sa mga halaman natin at ano na mga itsura nila ngayon. So again guys, kung nagustuhan nyo po ang simpleng binahagi natin sa inyo, pakilike naman po sana ang video na to, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Laking tulong po yun para sa akin. Ingat po tayo lahat palagi.